Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan, kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y katongin, siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman umahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin niyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon
sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag, buwat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa akin iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos, sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos, upang kamtin ang pagtubos. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo,
walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pa na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Minsan kung sino pa yung mga malalapit sa atin na mga tao, sila pa yung hindi believe sa atin. Sila pa yung hindi kaagad naniniwala sa atin. Sila pa yung hindi tayo pinagkakatiwalaan. Mas mabuti pa yung ibang tao, believe sa atin, naniniwala sa atin, at pinagtitiwalaan yung ating kakayanan. Ganito ang naranasan ni Jesus bilang propeta sa kanyang sariling bayang Nazaret, na hindi siya tinanggap, hindi sila believe kay Jesus. Unang dahilan ay napakapamilyar sa kanila ni Jesus. Kababayan nila si Jesus. Alam niya yung background ni Jesus. Alam nila kung anong pamilya ang pinanggalingan ni Jesus. Siya'y isang simpleng tao lamang. Karpentero ang hanap buhay ng kanyang ama. At si Jesus din, isang karpentero. Maaring yun ang dahilan. Kaya ngayong siya ay nagbalik sa Nazaret upang magpahayag ng salita ng Diyos bilang isang propeta, hindi sila bumilib. Hindi nila tinanggap. Doon nasabi ni Jesus na ang isang propeta ay hindi kinikilala o walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Nararanasan din natin yan. Na madalas kung sino yung mga malapit sa atin ang hindi believe sa atin. Kaya nabanggit ni Jesus yung panahon din ng mga propeta ng lumang tipan, ganun din ang damdamin ng marami sa mga propeta. Hindi sila tanggap. Kaya nung panahon ni Elias, sabi ni Jesus, maraming mga balo nung panahon na yon na nagkaroon ng taggutom, pero naghimala si Elias hindi sa isang Israelitang balo, kung hindi sa isang balo na banyaga. Kung sino pa yung banyaga, sila pa ang nakasaksi, sila pa ang nakaranas ng himala ng Diyos. Ganon din nung panahon ni Eliseo, na ang kwento narinig natin sa unang pagbasa natin nung panahon ni Naaman, na isang ketongin. Sabi ni Jesus, maraming ketongin sa Israel noon, panahon ni Eliseo. Pero isang ketongin lamang ang dumanas ng himala, at ito ay si Naaman, na isang banyaga na pinuntahan pa si Eliseo. Bagamat medyo nagalit siya nung una, kasi nga ang inaasahan niya yung madrama na himala, yung tatawagin ang Diyos para madramang pagalingin yung kanyang ketongin. Kaso ang sinabi lang ni Eliseo sa kanya, o sige, lumublob ka doon sa ilog Jordan 7 beses. Yung una ay sumama yung kanyang loob, ano ba yan? Kala ko magkakaroon ng madramang himala, palulublubin pa ako sa ilog Jordan. Ang dumi-dumi doon. Hindi naman siguro kasing dumi ng ilog Pasig. Pero sabi ni Naaman ay mas maraming ilog doon sa Damasco, mas malinis pa. Ba't di na lang ako doon pinalublob ng propeta? Gayunpaman sa payo ng kanyang kasama, sabi nung kasama ay, pag pinagawa ka ng mabigat na bagay, gagawin mo para gumaling ka.
Eto, ang dali-dali, lulublob ka lang 7 beses sa ilog. Bakit hindi mo subukan? Kaya kahit katiting na pananampalataya ay naging daan para magkahimala kay Naaman. Gumaling yung kanyang ketongin. Bagamat siya ay isang banyaga. Kaya kung sino pa yung banyaga, sila pa yung kinakitaan kahit katiting na pananampalataya. Mahalaga yung pananampalataya, mahalaga yung believe tayo. Kaya nga ang leksyon sa atin, yung katotohanan pwedeng sabihin kahit sino. Kilala natin o hindi, malapit sa atin o hindi. Ang katotohanan ay katotohanan kahit sino pa ang nagsasabi nito. At yung katotohanan, obligado tayong paniwalaan. Lalo na't ito'y katotohanan ng salita ng Diyos. Kahit yung ordinaryo mong kamiyembro na wala kang kabilib-bilib, pwedeng gamitin ng Diyos para maging daluyan ng salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, kailangan maging objective tayo sa pakikinig at kilalanin natin yung salita ng Diyos kahit sino pa ang nagsasabi nito. Pare o hindi, madre o hindi, na italaga nakatikista o hindi, kahit ordinaryong tao ay pwedeng gamitin ng Diyos para ipahayag yung kanyang salita. At minsang matuklasan natin na ito'y salita ng Diyos, ay obligado tayong sampalatayanan at paniwalaan. Kaya ang salita ng Diyos nasa paligid lang natin. Minsan dumarating sa atin nang hindi natin inaasahan. May sinabi yung kasamahan natin na nakapukaw ng ating kalooban. Kaya lang minsan, dahil nga ordinaryong kasamahan mo yan, di ka kaagad naniniwala. Pero mahalagang pagnilayan natin yung mga mensahe ng Diyos na dumarating sa atin gamit ang iba't ibang mga tao. Kaya nga yung katotohanan, paniwalaan natin kahit sino pa ang nagsasabi nito. At pagka sinampalatayanan natin ang katotohanan galing sa Panginoon, marami itong gagawin sa buhay natin. Maraming pagbabago ang mararanasan natin. Minsang tanggapin natin at yakapin ang salita ng Diyos. Si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kami magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano, naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami magmahal ng tulad ni Jesus.
Ang mga yumao na sa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami magmahal ng tulad ni Jesus. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin muli ang mga kapatid nating nakikiusap na ipagdasal natin sila, lalo na ang mga may sakit at mga may mabibigat na problema. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa misang ito. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, maging tapat nawa kami sa katotohanan kahit sino pa ang nagsasabi nito sa amin. Nawa ay paniwalaan namin sampalatayanan, lalo na ang katotohanan ng iyong salita na bumabago sa aming buhay. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming paikinabang sa dulot mong kaligtasan, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makakalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitayin, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinahalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag na wag pababayaang masiphayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig, Panginoon ko. Hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos.